para namang ginawang bata ni Senator Bato de la Rosa itong si si Ma'am Corina Sanchez. Grabe kung magkwento ng kwentong barbero, ang lala. So mga minamahal, ganito 'yung nangyari. Merong interview itong si Ma'am Corina Sanchez with Bato de la Rosa, and suddenly na open ni Senator Bato de la Rosa yung kanyang pagiging heroic. Siguro yan po yung gusto niyang i-brand sa kanya ngayon, na siya ay matapang, na siya ay isang hero. So ang sinasabi niya sa kanyang kwentong barbero, sino yung maniniwala? Ano ba naman yan, Bato? Kahit ako hindi ako maniniwala sa kwento mo. Ang sabi niya, nung nakikipaglaban daw siya sa mga armadong komunistang teroristang grupo or sa mga makakaliwa, may pinakita pa siyang picture na nakasuot siya ng naka-dress up ng pangsundalo. Ang alam ko kasi dito kay Bato de la Rosa, after niyang gumraduate sa PMA, PNP agad yung pinasukan niya. Hindi siya pumasok dito sa army, or baka naman eme-eme niya lang yung picture na yun na nandoon siya sa army. Nagpa-picture lang with damit, pwedeng ganun. But anyway, ang kwento ni Senator Bato de la Rosa, siya daw po ay nabaril sa ulo ng armadong komunistang teroristang grupo or ng mga NPA. Nabaril daw siya, mga minamahal. Mismong dito tinuro niya pa. Dito daw siya nabaril. Tapos ang sabi daw ng mga kasama niya, wala na. Patay na itong si Bato de la Rosa. Yan yung yung sabi ng mga kasamahan niya. Pero all of the sudden, dahil malakas daw siya, mga minamahal, at matapang daw siya, nabuhay siya. Ano ba naman yan? Tingnan nyo tong video ni Bato de la Rosa. Panoodin ninyo kung paano niya kinukwentuhan ng barbero itong si Ma'am Corina Sanchez. Actually, yung reaction ni Ma'am Corina, ganun. Parang tinatawanan lang siya. Like, nung pinanood ko yung video na to, sabi ko, ano ba naman to? Grabe. Para sa akin siguro, mas makatotohanan pa kung ito ay si Paduano. Kasi si Paduano, open book talaga na dating aktivista. Hindi lang aktivista, dating miyembro talaga ng CPP. 'Di ba, kung si Paduano magkwento niyan, maniniwala ako. Pero kung si Bato, Diyos ko, ito pakinggan ninyo Pakinggan ninyo itong sinabi ni, ni Bato de la Rosa. Kayo na yung humusga. Siguro, para lumaban yung sa harapan. So, nakita ng NPA. Tinamaan ako, binaril ako. Tinamaan ako sa ulo. Sa ulo? Sa ulo. Baligtad ako. Tumba ako. Tumilapon yung... Nakano ng bala? Bala. Wow. Tumba ko. Tinamaan ako, tumba ako. Pag tumba, sumigaw yung aking first sergeant. Sabi, Sir, si CO, patay na. Kasi talaga, tihaya na ko eh. Wow! Sumigaw yung sergeant. Si CO, patay na! Kahit si Ma'am Corina na pa, wow! Okay, tuloy natin, mga minamahal. So yung aking platoon leader sa likod na si Lieutenant Flores, class 89 ng PMA, bagong graduate ng PMA yun, nagsibigaw na assault kasi patay na si CEO. Nag-assault nila. Yung inasultan nila na area, mga bahay sa ilalim, may mga paksol, may mga masinggan ng NPA. Doon, namatay yung aking platoon leader na si Lieutenant Flores. Wait lang. So, ano yung gustong i-portray dyan ni Senator Bato de la Rosa? So, namatay yung kanyang tatlong agent na mga malalakas na tinutukoy niyang malakas pa sa kanya, and then siya nabuhay. So, ano yung gustong i-portray ni Senator Bato de la Rosa dito na he is a real hero, talagang willing to die to our country? Wow, Bato, kakaiba. Grabe naman yung mga lyrics na yan ni Bato de la Rosa. Actually, mas maganda pa yung ginagawa ni Bongo yung puro social media lang. At least nakikita natin na si Bongo, kahit mapagpanggap, nakikita natin na kahit papaano tumutulong. While itong si Bato de la Rosa, Diyos mio, kwentong barbero. Sino maniniwala dito? Sabi niya, binaril daw siya sa ulo. Tapos tingnan nyo yung sumunod na eksena. Panoodin ninyo. Class 89. Yung tinamaan ako, nakahiga ako. Maya, pag open ang mata ko, buhay pa pala ako. Maya-maya, pag open daw ng mata niya, buhay pa pala ako. Ay, grabe talaga. Palakpakan si Bato, parang si Ipi Salvador lang din, no? Nung isang araw, ang sabi niya, walang magnanakaw na Duterte. So, madaling sabi,
Parang ginagaya si Nora Honor, walang himala! Nananalay tayo sa mga anak ni Duterte na walang magnanakaw sa kanila. Grabe naman. Kakaiba yung mga aktingan nila ngayon, mga minamahal, no? Talagang napaka-legendary. Kung si Epe nagwawala, si Bato kwentong barbero. Ano pa kaya yung next? Ano pa yung next? Panoodin natin tong kwento ni Bato. Kinapak ko yung ulo ko, yung tawa ko. Pagkapak ko sa ulo ko, laking bukol. Oh, bukol. Dito sa ulo. Ano po nangyari dun sa bala? Hindi ko pa ma-explain. Hindi ko makapaniwala, pero So hindi at nyo importante buhay ako. Yes, hindi nyo... Oh, 'di ba? Oh, ano yung nangyari sa bala? O hindi niya daw ma-explain. Pero mo, binaril ka sa ulo tapos hindi mo ma-explain kung ano yung nangyari sa iyo. Syempre pag binaril ka, may dugo 'yan. Mga minaman, may dugo 'yan, tatagos 'yan, pero sa kanya daw wala daw. Parang nabukulan lang daw siya. Grabe naman itong si Bato de la Rosa. Grabe. Hindi ako makapaniwala. Kinukwentuhan mo ng barbero si Ma'am Corina na ang akala mo bata yung pinagkukwentuhan mo. Ay nako, kakaiba talaga itong si Bato. Sige, tuloy natin tong kanyang kwento. May paliwanag, paano kayo nag-survive nung engkwentrong yun? Yun nga. Yung gumano lang, tapos nabukulan lang kayo talaga, no? Kasi si Superman. Tinawag ni Ma'am Corina, uy, para kayong si Superman. Minamak ka na ni Ma'am Corina Sanchez dahil sa kwentong barbero mo. Uy, para ka na palang si Superman. Kaloka. Grabe, hindi ko ma-reach itong si Bato. Alright, continue tayo. No. Basta, Kakaiba. pagramdam ko talaga, bala yung tumama. Gumano yung ulo ko, itong tumba ko. So, hindi ka pa sure kung bala yung tumama sa'yo. Ang sabi mo, tinamaan ka ng bala, tapos sasabihin mo, pakiramdam ko talaga, bala yung tumama sa akin. Ano ba? Huwag mo nga kinukwentuhan ng barbero kami. Tarantado talaga tong si Bato. O, continue. May dugo, sir? Wala. Wala? Wala, bukol lang dito, malaking talaga. bukol. Ibang klase rin, ano? Ibang klase rin na, no? May dugo, wala. Buko lang. Oh, grabe. Yan yung sinasabi ko sa inyo, mga minamahal, na paano natin sila paniniwalaan. Mahilig sa mga kwentong barbero. O, si Digong. Sabi niya, pupunta daw siya doon sa West Philippine Sea, sakay ng jet ski. Ibabandera niya daw yung flag ng Pilipinas. Nangyari ba? Wala. O, itong si Sara Duterte, kwentong barbero din. Ipapatapon niya daw sa West Philippine Sea yung ama ni PBBM. Nangyari ba? Wala. 'Di ba? Itong si Bongo naman, ang sabi niya, ang tagline niya, ang bisyo niya daw ay magserbisyo, pero yung totoo, ang bisyo niya ay magperwisyo. Diyos ko naman, tapos ngayon itong si Bato de la Rosa nabaril sa ulo pero walang dugo, buko lang. Ang sapekto sana mga yawang to. Ang galing gumawa ng kwento, no? Ang galing gumawa ng kwentong barbero. Naluloka ako. Hindi, sa totoo lang mga minamahal, I think, parang gusto niyang i-portray na dapat matakot sa kanya yung mga taong nagsasagawa ng hearing sa kanya, lalo pat, tingnan niyo tong balitang to, 'di ba? Nagkaroon sila ng hidwaan noon ni Paduano. Ano yung sabi niya kay Paduano? Kung matapang siya, kung Paduano na NPA, dapat doon sa Mindanao yan nakipaglaban. Hindi ko naririnig yung pangalan niya sa Mindanao. Lumalabas lang yung pangalan niya ngayong congressman na siya. Hindi ko kilala yung taong yan noon. So, ang tinutukoy niya, syempre gusto niyang i-portray na matapang siya. Dapat doon daw si Paduano sa Mindanao. Kaya pala, dapat doon kasi siya, nakipaglaban daw siya sa mga armadong komunistang grupo. Tapos nabaril daw siya sa ulo. Tapos hindi daw siya namatay, nabukulan lang. Yan pala yung gusto niyang kaya niya malakas siyang maghamon dito kay Paduano kasi nabaril pala siya sa ulo. According sa kwento niya. Pero walang dugo. Tingnan, talaga nga naman. Ang cute mo ba to? Ang sarap mong pektosan. But anyway, kung si Paduano pa yung magkwento niyan, mananiwala ako kasi si Paduano open book talaga na naging active member ng CPP. Pero sa totoo lang mga minamahal, itong si Paduano, yung grupo nila, hindi di porket dyan niya nakipaglaban sa Negros kasi naging commander yan si Paduano. Hindi di porket na nakipaglaban niya sa Negros ay hindi na matatapang yung mga taga Negros. Hindi yun ibig sabihin ganun. Hindi din ibig sabihin na doon ka sa Mindanao, matapang ka na. Hindi yun ganun. Ang alam ko, si Bato after ng PMA, nag-PNP, tapos yung mga komunista, kaibigan ni Digong, so safe itong si Bato. Hindi sila papakailaman ng armadong komunista. Di ba?
grabe naman itong si Bato magano, grabe yung ano, yung kwentong barbero. Pero yung kay Paduano, naniniwala ako na 17 years old pa lang siya, ay talagang nakipagsapalaran siya doon sa bukid, sa bundok. Totoo yun, yung kay Paduano, kasi open book nga yung ano niya yung pagkatao niya. Tapos parang pinardon lang ata to siya ni Erap. I mean, parang nagkaroon ng pag-uusap, peace talk, tapos pumayag naman itong si Paduano, tapos nila Erap. Tapos after nun, tumakbo ng congressman itong si Paduano doon sa sa kanilang lugar, sa grupo ng Abang Lingkod ba yun? Pero kapag naririnig kasi yung grupo ni Paduano na na Revolutionary Proletarian Army, yung mga sundalo natatakot sa grupo nila. Kumbaga umaatras yan. Yan yung aking nalaman, which is yan din naman yung mapapatutuhanan natin, kasi madami din mga sundalo ang nagsabi na talagang malakas yung grupo nila nila Paduano, 'di ba? So naniniwala ako kung si Paduano pa yung magkwento niya, pero kung si Bato, parang isang malaking kahihiyan ng paniwalaan si Bato de la Rosa, ubod ng sinungaling niya. Sino maniniwala dyan sa kanya? Diyos ko, kinukwentuhan ba ng kwentong barbero itong si Ma'am Corina? Anong alam mo dyan, bata? Anong alam mo dyan, walang utak? Oh, ngayon, mga minamahal, sino ang maniniwala na itong si Senator Bato de la Rosa ay nabaril daw po sa ulo? Pero nung pagkabaril sa kanya sa ulo, nabukulan lang daw po siya. Anong tingin mo sa ulo mo, bakal? Anong tingin mo sa sarili mo? Ikaw si Superman? Tawang-tawa talaga ako, mga minamahal. Nung pinanood ko tong interview ni Bato de la Rosa, grabe naman tong pagsisinungaling mo. Ano ba naman yan, Bato? Wag mo naman kaming gaguhin. Wag mo namang harap-harapang ginagago kami. Okay na lang sana kung sabihin mo na nabaril ka. Maniniwala pa kami. Pero yung nabaril sa ulo, tapos nabukulan ka lang, walang dugo, parang posible naman yun. Imposible. Siguro sa 10 out of 10 na nakakaranas niyan, siguro 1% lang yung tsansa. So, gusto mong sabihin na sa 1% na yun kasama ka. Ay, angas din ba to? Ulo yun, ha? Ulo yun, mga minamahal. Yung brain natin, siya yung nagpa-function sa lahat. Grabe. Matindi. Siguro nabasbasan to ni Kibuloy. Tawang-tawa lang talaga ako dito kay Bato. Sige, pagbigyan natin, kwentong barbero. Ay, siguro yan yung gusto niyang emphasize na matapang siya. Sige, pagbigyan natin. Matapang si Bato na gustong katakutan siya, kaya dapat wag nang ituloy yung hearing patungkol sa kanya, sa patayan niyan, sa drug war. Kaya tinatakot niya na ibang mga kongresista na ako, nabaril ako sa ulo. Pag kayo di nakinig sa akin, may sumpa kayo. Nax, kakaiba itong si Bato. Sige, pagpatuloy mo yan, Bato, malapit ka na sa katotohanan, baka mamaya makita ka namin, nandun ka na sa mental. Alright. So, kayo mga minamahal, ano yung masasabi ninyo? So, pahingi lang po ako ng likes, tapos share na rin, mga minamahal. At mag-comment kayo sa ating video na to para nang malaman ko kung ano yung mga opinion na pumapasok sa isipan ninyo. So, sa tingin nyo, ano ba to? Kwentong barbero or totoong kwento ni Bato de la Rosa na may katotohanan? Kung sa tingin nyo kwentong barbero, comment nyo, kwentong barbero lang yan, Mima. Kapag sa tingin nyo naniniwala kayo, kwento nyo na naniniwala ako kay Bato de la Rosa. So, ganun na lang yung i-comment ninyo. At huwag nyo kalilimutan na mag-subscribe at i-hit nyo, mga minamahal, yung notification bell para po maging updated kayo sa ating mga susunod na video, susunod na update, susunod na mga balita. So again, it's me, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal. Ingat, mga kababayan.